Alam niyo po, sa umagang ito, tamang-tama itong ating pag-uusapan. Alam ko, alam natin na ang buwan ng Mayo, ang buwan ng ang buwan ng Mayo at Oktubre, special months for the Blessed Mother, no? Pero hindi alam ng marami, ang buwan ng September ay napakahalaga din po para sa debosyon natin sa mahal na ina. Kasi tatlong malalaking pista ng Blessed Mother ang nasa buwang ito. Katatapos lang natin yung September 8, yun po ang traditional at liturgical na celebration ng birthday ng ating mahal na ina. At bukas po ay ipagdiriwang naman natin ang kalinis-linisang pangalan, holy name, blessed name of the Blessed Mother. Kasi alam niyo po, tradisyon ng mga Hudyo, 8 days pagkatapos ng pagsilang, binibigyan ng pangalan ang isang bata sa Jewish society. And September 15, within this week, pagdiriwang naman po ng pinakamatandang debosyon ng simbahan sa ating mahal na ina. At yan ay si Maria bilang ina ng dalamhati, Mother of Sorrows. At sa palagay ko bilang mga Saint Peterians, dapat malapit na malapit yan sa inyong puso. Kasi ito nagpapakita kay Maria hindi lang sa ilalim ng krus ni Kristo, kung hindi si Maria, nakalong-kalong ang katawan ni Kristo nung ito'y ibaba sa krus. Ang tawag po natin dyan ay Mater Dolorosa de la Pieta. Yan po ang ika-6 sa 7 hapis ng ating mahal na ina. The 6th of 7 sorrows of the Blessed Mother. At kung mapunta po kayo sa altar ng Our Lady of Sorrows sa Pasay, makikita nyo doon naka-enthrone ang ika-6 na hapis ni Maria. So, anyway, because of that, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa mga Marian apparitions. Yan. Bakit ba may mga Marian apparitions? Ano-ano ito? Ano-ano yung mga approved, fully approved ng simbahan na mga Marian apparitions? At ano ang mensahe ng ganitong mga aparisyon o pagpapakita ng mahal na ina? Firstly, pag sinabi po nating Marian devotion, marami po ang pwedeng pagmulan ng Marian devotion. Pwedeng ito ay mula sa titulo ng mahal na ina na bigay ng simbahan for the longest period of time. The oldest of that is Mary, Mother of God. Yun po ang piyesta ng January 1. Kaya po holiday of obligation ang January 1 para sa simbahan. It's not because of New Year. Kasi ang New Year ng simbahan, first Sunday of Advent, which is 11 Sundays from now. Whether you like it or not. 11 Sundays from now, Advent na. Okay? Pero yun po, nais ng simbahan na i-honor ang mahal na ina January 1 sa kanyang titulo. Mother title, Mother of God. Mula po sa titulong yan, nagmula ang iba't ibang titulo ni Maria. No? So, yun po yung pwedeng pagmulan ng Marian devotion, titles. Pero isa po sa mga common na pinagmumulan ng Marian devotion ng simbahan ay ang Marian apparitions. Okay? Ano ba ang Marian apparition?
Simply defined, ang ibig po sabihin ng Marian apparition, ito ay supernatural. Hindi gawa ng tao, kung hindi naniniwala tayo na ito'y gawa ng langit. Kaya nga po kailangang kilatisin ng simbahan ang anumang sinasabing aparisyon, whether it is supernatural. Kasi dapat ang tunay na Marian apparition, supernatural na pagpapakita ng mahal na ina. Bakit nagpapakita ang mahal na ina? Lahat tayo may nanay. Di ba? Sino walang nanay? Ano ang isang karakter ng tunay na nanay na naka-hands-on sa kanyang pamilya? Makulit. Amen? Makulit. Kung minsan, nakukulitan ka pa ng gusto. Pero yun ay pagpapakita ng ina ng kanyang tender loving care. At yan din po sa Marian apparitions, nagpapakita ang mahal na ina upang sa ganon tayo po ay paalalahanan niya tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo. Lahat po ng Marian apparitions, they are just complementary, supplementary sa kwento ng Ebanghelyo ni Jesus. Mary comes in order to remind us of the great gospel and the story of her Son, Jesus. Hindi po magkaribal si Jesus at si Maria. Ang isang ina hindi karibal ng anak. Ang ina will always build up yung kanyang anak. Proud siya sa kanyang anak. Amen? At gayon din, ang isang anak naman, gusto niyang irespeto ang kanyang ina. Yun po ang ugnayan ni Maria at ni Jesus. So, ang dami-dami pong Marian apparitions, pero let me share with you this morning ang 10 approved Marian apparitions sa loob ng tradisyon ng simbahan. And by the way, even the Greek Orthodox Church also takes some of these apparitions sa kanila pong buhay bilang simbahan. Ano ang pinakamatandang Marian apparition? 492 years ago. Fully approved ng simbahan. Ito po'y naganap 1531 sa Mexico. At ang titulong ibinigay ng simbahan sa Marian apparition na yan ay Our Lady of Guadalupe. Ang kapistahan po niyan ay 12 ng Desyembre. Sapagkat sa araw na yan, nung 1531, nagpakita ang mahal na ina sa isang Indio na ngayon ay canonized saint. Kinanonize siya ni John Paul II ng 2002, ang pangalan ng visionary ng Guadalupe, Saint Juan Diego. At alam nyo, the greatest miracle of Guadalupe ay hindi lamang po yung image ng mahal na ina na hindi iginuhit ng tao. Yan ay kinilatis ng mga scientist. Hindi nila ma-explain paano nangyari na sa isang tilma, parang poncho, ay doon na ilagay ang image ng mahal na ina. And to think na 492 years old na yung tilma na yon o poncho, hanggang ngayon malinaw, hindi nagfe-fade ang picture ng ina na makikita ngayon sa shrine ng Guadalupe. O sana, nasa wish list nyo yan.
kapag dumating ang inyong malaking komisyon. Di ba? So, pero alam niyo ang pinakamagandang grasya ng Guadalupe? Yung hindi magawa ng mga fraile na i-convert ang mga Indians for more than 10 years. Nung makita ng mga Indians ang image ng Guadalupe, nakamukha nila, maitim. Kaya black is beautiful. Many of the Indians began to convert in a proportion beyond expectation. So ang evangelization ng Amerika, ng Mexico, North and South America, naganap because of the Lady of Guadalupe, not because of missionaries. Ang ikalawang pagpaparamdam ng mahal na ina, nangyari naman po noong 1664 sa Laos, France. Ito hindi masyadong kilala, pero dito nagpakita ang mahal na ina sa isang babae at doon ay kanyang hiningi ang pagtatayo ng isang kapilya for the conversion of sinners. Si Pope Benedict XVI, kanya pong later on ay sinimulan ang process ng beatification netong visionary ng Laos, France. Ang pangalan niya ay si Benoit. Ang hirap i-pronounce kasi French, no? Benoit. Ayan, Siya po ay venerable na ngayon. Yan. Ang pangatlo sa 10 pagpapakita ng mahal na ina na approve ng simbahan ay isang popular na debosyon ngayon. Ang ina ng Milagrosa. Our Lady of the Miraculous Medal, 1830. Saan po naganap? Sa kumbento ng mga madres sa Rue de Bac, Paris, France. Yan po ang pinagmulan ng medalya ngayon na popular, yung Miraculous Medal. At doon ipinangako ng mahal na ina kanya, sino mang magsusuot ng medalyang ito will receive graces from the hands of the Blessed Mother. Yan. Ang ikaapat na aparisyon na approve ng simbahan ay ang aparisyon ng Lasalet. Ang Lasalet po, 1846 sa Francia. Dito sa Pilipinas, meron tayong local shrine ng Our Lady of Lasalet sa Silang, Cavite. Meron pa rin itong retreat house, At dito ang pinakamensahe ni Maria ay ang kanyang kalungkutan sapagkat marami ang nakakalimot sa naging sakripisyo sa krus ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ang tawag po sa Our Lady of Lasalet ay reconciler of sinners. Yun ang pinaka-message niya. Magbalik loob kay Jesus. Magbalik loob sa kanyang anak. Ang ikalimang aparisyon ng mahal na ina, napakapopular. Ito po nangyari 1858. Saan? Lourdes, France. Yan. Sabi nga ng Pilipino, Lourdes. Lourdes. At dito, ang visionary naman ay isang 14 years old na shepherd, si Bernadette Soubirous, na ngayon po ay isang ganap na santa. Ang kanyang katawan
makikita mong hindi naaagnas sa Nevers, sa France. No? Dito, unang sinabi ng mahal na ina sa wikang Pranses, sabi niya, I am the Immaculate Conception. Pero alam niyo po, popular ang Lourdes dahil sa tubig. Meron pong pinadig out ang mahal na ina kay Bernadette at sabi niya, itong bukal na ito para sa mga may sakit. No? And doon po naging popular ang Lourdes. Maraming may sakit, kahit na cancer, pumupunta doon. At kung ito ay kalooban ng Diyos, nagkakaroon sila na hindi lamang ng physical, but more importantly, spiritual healing. No? Kaya sa Pilipinas, napaka-popular din ng Our Lady of Lourdes. Siguro yung iba sa inyong may mga garden, pocket garden sa bahay, di ba? Yun ang linalagay ninyo. Meron akong nakaibigan na Indonesian Buddhist. Pagpasok ko doon sa kanilang bahay, nabigla ako. May grotto. Tapos, nandun ang Our Lady of Lourdes. Sabi niya sa akin, Father, I'm a Buddhist, but I believe in the Mother. Sabi niya. Kasi silang mga Buddhist, malakas din ang paniwala nila sa ama o sa ina ng Buddha. Ang tawag nila doon, Kuan Yin. At itong kaibigan kong Buddhist nito, sabi niya, she's the Kuan Yin. Kaya po sa kanyang bahay, ang ganda ng kanyang grotto ng Our Lady of Lourdes. Hanggang ngayon, talagang napakaraming pilgrims na pumupunta po ng Lourdes. No? Hindi ko alam kung ilan sa inyo napunta na ron, no? Pero it's one of the most popular, life-changing apparitions ng ating mahal na ina. Dumako tayo sa ika-6 sa 10 aparisyon na approve ng simbahan, 1871. Ito po'y naganap sa Pont-Main, France. Ang titulo ni Maria, Our Lady of Hope. Yan, malapit sa inyo yan. Our Lady of Hope, ang parokya ng Our Lady of Hope. No? Diyan po nakabase sa aparisyon na yan ng 1871. At dito muli ang paghingi ni Maria ng pagbabalik loob sa kanyang anak. Kaya hawak-hawak niya ang crucifix na nagpapakita sa kamatayan ni Jesus para po sa atin. Ika-7 aparisyon, Our Lady of Knock. Ito po ay nasa Ireland. Ito naman po ay 1879, August 21st. At dito naman, binigyan din ng mahal na ina ang kapangyarihan ng misa. Misa. Kung saan si Jesus ang kordero ng Diyos na iniaalay. Kung sa Old Testament, nag-aalay sila ng kordero at sinusunog sa altar, sabi ng mahal na ina dito sa aparisyon niya sa Knock, sa Ireland, ang Panginoong Jesus sa Eucharistia ay Lamb of God who takes away the sins of the world. Yan. Yan ang pinapahayag natin bago magkomunyon, di po ba? No? Ang kordero ng Diyos. Ang ika-8 sa 10 approved na aparisyon, Our Lady of the Rosary at Fatima, Portugal.
1917. So ito po ang una sa mga approved apparition ng modern times. Ang aparisyon ng Fatima, unang aparisyon May 13 de Mayo 1917. Ang huling aparisyon niya, kasi buwan-buwan po siya nag-appear, October 13, 1917. At dito, hiningi ni Maria ang debosyon sa Santo Rosario. Hindi lamang para sa ating mga personal na intensyon, kung hindi for the intention of world peace. Kapayapaan sa mundo. At mula noong 1917, prinedict ni Maria ang pagtatapos ng First World War na nagaganap noon sa aparisyon ng Fatima, at kanya ring ibinigay ang warning para sa Second World War kung hindi magbabago ang tao. At yun nga ay naganap. Kaya we continue to invoke Our Lady of Fatima para po sa intention ng world peace. Yan, no? At alam nyo, ang isa sa mga deboto ng Our Lady of Fatima ay si Pope John Paul II. Kasi yung third secret of Fatima na binigay sa mga bata was about the possible assassination of a pope. At yun nga ay naganap ng panahon ni Pope John Paul II. Kaya po, kung napunta kayo sa Fatima ngayon, sa korona ng Birhen, sa loob ng korona, nakabitin ang nakuhang bala mula sa katawan ni John Paul II. Oh? Now, the last two apparitions happened in Belgium. Noong 1932 to 1933, nag-appear ang ating mahal na ina sa Burang, Belgium. At ito yung tinatawag natin na Our Lady of the Golden Heart. Ayan. Pinakita ni Maria ang kanyang puso na hindi lamang busilak, kung hindi golden. Pinagpala ng Diyos at ipinangako niya ang kanyang pagmamahal, lalong-lalo na doon sa mga magko-convert para kay Jesus. Dito ay naganap din ang marami pong mga cure o healing. Ang huling approved Marian apparition ay ang Our Lady of the Poor sa Banu, Belgium, 1933. Kung mapunta kayo doon sa SBD Farm, yan, hindi ko sila kakongregasyon, SSP po ako, Society of St. Paul. Pero kung mapunta kayo sa SBD Farm sa Tagaytay, ang imahin pong nakaluklok doon sa chapel at sa labas, yun po ang Our Lady of the Poor, na galing po sa Banu, Belgium, 1933. At dito naman, ipinahayag ni Maria ang kanyang pagiging malapit, hindi lamang sa mga anak niya na may sakit, kung hindi sa mga mahihirap. Mga kapatid, ang palagay ko'y mahalaga dito sa mga apparitions na ito ng mahal na ina ay ang mensahe, pagbabalik loob, pagsasabuhay ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Nais ni Maria na sa pagdating ng panahon, tayo kanyang bilang mga anak, pwede niyang tipunin sa kalwalhatian kasama ni Jesus. Amen? So,
kahit po doon sa mga hindi Katoliko, alam nyo, walang buhay na hindi nagsisimula sa isang ina. Hindi naman natin wino-worship si Mary, but we venerate her for the great work na ginawa niya sa misyon ng kanyang anak. Amen! Hallelujah! Bigyan natin ng Panginoon ng isang mapagpalang palakpak. Magandang umaga, isang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.